Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Ayan, welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, i-review na rin natin finally ang isa sa entry-level smartphone na lumabas ngayon, na nilabas ni Vivo, ang Vivo Y17s. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. Unti-unti natin i-review agad-agad yan ngayong August 2024 kasi matik sa September onwards ay may mga bagong labas sa mga smartphones yan kasi ngayon Ghost Month, hindi gano'n naglalabas ng mga smartphones. Kaya ito na yung chance natin i-review lahat ng mga backlog. So yun nga, ang una natin is sa Vivo Y17s na meron tong SRP na 6,999 pesos or almost 7,000 pesos. Even dito sa Shopee mga J-Vlog, ganun pa rin naman ang presyo ng Vivo Y17s. So, 2 variants siya, yung 4GB, 128 na mayroong 6,999, almost 7,000. Meron tayong 6GB, 128 na 7,999 pesos. So, yung kanyang presyo is almost 7K nga, tapos 4GB, 128. 128 is okay. Reasonable yan, minimum na yan sa ganitong presyo, pero 4GB of RAM, I think, hindi na siya perfect sa 7,000 pesos sa smartphone. I think pinaka-minimum na at least is 6GB of RAM sa 7,000 pesos presyo. Pero yan, meron din naman mga bagong labas si Vivo na perfect na yung RAM at ROM, which is yung isa, Vivo Y28. Saan na ba yun? Ito, Vivo Y28, 8GB 128, which is, ang presyo nito is, 9,000 pesos. 2,000 pesos price difference siya. Pero yung presyo ng isang Vivo na 8,000 is 6GB 128 naman mga J-Vlog yung Y17s. So yon, titingnan natin dito sa full review kung sulit nga ba itong smartphone na to, at kung interesado kayo sa Vivo Y17s, ilalagay ko po yung link niyan sa description box. So next one mga J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung advantages and disadvantages ng Vivo Y17s. So yon, meron tayong pro and cons dito sa ating segment dahil may napansin akong disadvantage nitong Vivo Y17s kung i-compare mo yung presyo niya ngayong 2024 sa mga ibang brands, even sa bagong labas din ng Vivo Y28. Unang-una dyan mga J-Vlog na napansin ko is the resolution. Ito na papansin ko sa is the resolution. 7,000, usually ngayon sa 7,000 pesos sa presyo, at least Full HD plus 1080p na in-offer ng karamihan na entry level. HD plus 720, consider yan sa mga 6,000 pesos pababa eh. Pero nakuha ko kasi itong Vivo Y17s for as low as 5.5 ata or 5.7 kasi nakuha ko to nung sale. Less 1,000 pesos na voucher ni Shopee. So, pag nakuha nyo to ng below SRP, sulit naman siya. Pero sa kanya kasing SRP na 7K, HD plus 720p is I think hindi siya perfect fit. Tapos naka-notch display pa nga itong Vivo Y17s na isang super duper old school na design ng screen kumbaga. Number 2 sa chipset. The chipset, MediaTek Helio G85 I think is perfect na yan sa mga smartphone na 6,000 pesos pababa rin. Minus nyo lang siguro ng 1,000 yung presyo ng Vivo Y17s, 6,000 below, okay yung mga specs nito. Pero sa 7,000 pesos sa segment, I think mas okay na siguro maging G99, at least yung kanyang chipset, di ba? MediaTek Helio G99. Yan na rin yung karamihan na ino-offer ng smartphone sa ganitong mga presyo na cellphone eh. Tapos below is G85, I think acceptable pa yan. Pero don't get me wrong, MediaTek Helio G85 is still snappy chipset pa naman yan. Hindi yan sobrang bagal na chipset. Okay pa yan. Nakakalaro tayo ng mga modern games yan. For example, na lang ML. Nag-game test ko na rin to si Vivo Y17s. Okay naman yung kanyang gaming performance when it comes sa ML COD. Genshin, pinaka-the best sa settings nun is slow para makalaro kayo ng matagal na hindi nag-overheat ng mabilis. Pero, yun. Yung chipset niya hindi nababagay sa kanyang presyo for me. Lalo na ngayon, akala ko nga bumaba na tong Y17s. Tinignan ko sa Vivo official store is same pa rin na SRP. Malay nyo mag-sale to sa 8.8, di ba? Minsan kasi ganun eh. Nakuha ko ng mas mura tong Vivo Y17s before. Kaya stay tuned lang. Baka makuha pa natin ng mas mura itong smartphone na to. At isa pa mga J-Vlog is yung kanyang charging rate. 15 watt charging rate. I think at least na pinaka-minimum na sa ganitong presyo is 18 watts sana.
Yan na yung ano niyan, lalo na ang laki ng battery nito is 5,000 mAh. Although fast charging naman yung 15 watts, pero I think hindi siya enough. Even yung 18 watts, hindi na nagiging enough. Even yung 18 watts nga, hindi na nagiging enough yan sa 5,000 mAh sa ganitong presyo. Kaya yung ibang brands, nag-offer sila 33 watts, 44 watts. Ito nga, ang taas ng charging rate nito, 9,000 pesos sa 44 watt flash charging itong Vivo Y28 eh. Ito kasi kakalabas lang nito mga ka-J-Vlog eh, na ngayong 2024 na ano, na July. Ito kasing Vivo Y17s, lumabas na to last year, pero mako-consider ko sana yung sulit yung mga specs niya pag binabaan nila yung presyo nito, yung SRP. Pero ganun pa rin, nag-stable pa rin, kaya syempre doon pa rin tayo magko-compare sa kanyang presyo ngayong 2024. 15 watts, mababa po yan. Sila mga ka-J-Vlog yung napansin kong disadvantage. Next naman is, gusto ko share sa inyo yung mga nagustuhan ko rin mga advantages ng Vivo Y17s. Number 1 dyan sa camera. So ito talaga nang focusin ng Vivo when it comes sa camera. Maganda camera nito, 50 megapixel. Magpapakita ko ng mga photo samples din yan later on, pero solid yung camera nitong Vivo Y17s. Maganda yung kanyang photo quality even sa front camera. Yun yung isang nagustuhan ko doon. Number 2 sa design. So design, hindi ako binibigo ng Vivo when it comes sa design ng kanilang smartphone. Pa-entry, budget, mid-range or flagship, lahat yung mga gandang design ma-offer ng Vivo Y7 ng Vivo. Kaya dito sa Y17s, nakaka-attract din naman ng kanyang design. At ang pinaka-last of course, storage. So yung storage is okay. 128 gigabytes na. Buti nga hindi nga nag-offer si Vivo ng 4GB64 nito dahil I think hindi yun talagang sulit. 128 gigabytes, okay yan. Yan na yung pinaka-minimum din sa ganitong presyo. Marami pa rin naman kayo malalagay still sa 128. At ang magandang balita, expandable pang storage niya. So sa expandable storage, yung pwede nyo lang malagay doon mga pictures, music, videos, mga files. Pero when it comes sa apps, storage po talaga titingnan nyo dyan. I know na sinasabi 4GB of RAM siya loads, pero extended naman ang RAM niya. So tumataas eh. Ang maganda i-remind sa inyo, pag bibili kayo, always look for the physical RAM lang po, not the extended RAM. Physical RAM ang pinaka-importante dito sa inyong smartphone dahil yan talaga yung magagamit nyo sa all around ng smartphone nyo when it comes sa gaming, multitasking. Nakakatulong ang extended RAM for multitasking pero yun nga ang pinaka titignan nyo pa rin importante is the physical RAM itself. Sila mga J-Vlog yung mga nagustuhan ko advantages dito sa Vivo Y17. So hopefully nakatulong po itong mga sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayo bumili nitong smartphone na to. So next ang pag-usapan natin yung design at yung build quality nito si Vivo Y17s. So nagustuhan ko yung design nitong smartphone na to. Ayan o. So matte finish siya. And box type po itong si Vivo Y17s. Dual camera setup. Maganda yung move na matte finish to para hindi siya prone sa mga fingerprint smudges. Very minimalist naman yung design niya pero nagustuhan ko siya mga J-Vlog. Lalo na itong color green na to. So at yun, hindi siya umuuso sa trend ngayon ng smartphone yung parang mukhang iPhone. Pero dito sa Vivo, original style naman yung kanilang camera setup na all goods yan for me. Tapos dito sa right side is nandito yung kanilang power button / fingerprint scanner and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone is a SIM tray. Sa left side wala tayong makikita. Sa baba is a 3.5mm headphone jack, microphone, USB Type-C port at speaker grills. And sa bibili na itong smartphone na to, good news dahil meron na siyang pre-installed na screen protector out of the box. Vivo Y17s ay meron dual rear camera. Yung main camera niya is merong 50 megapixel, f1.8 aperture. At yung front camera niya is merong 8 megapixels. Both ay capable ng Full HD 1080p video recording.
So video sample rear camera of the Vivo Y17s. So ang pinaka-max sa resolution niya is Full HD 1080p at 30 frames per second. Yan yung quality niya. So video sample front-facing camera of the Vivo Y17s. So same din ang resolution sa rear, Full HD 1080p at 30 frames per second. So wala siyang support sa 60 fps. So maganda yung clear dyan. Ayan. Screen naman si Vivo Y17s mayroong 6.56 inches IPS LCD display na may resolution na HD Plus 720 by 1612 pixels na mayroong 269 pixels per inch. Standard na 60Hz refresh rate siya at naka-notch display siya. Sa OS naman out of the box, naka Android 13 siya with FunTouch OS 13. Sa chipset, meron siya MediaTek Helio G85, meron tayong octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.0 GHz, and sa GPU nakamalig G52MC2 siya. Dalawa kanyang biometrics which is face unlock at fingerprint scanner. At pagdating sa battery, meron tayong 5,000 mAh na removable battery na support ang 15-watt charging rate. And yun nga nakakalungkot sa presyo niya na 7K, still naka-notch display pa rin itong si Vivo Y17s. So next naman, explore natin yung camera app ni Vivo Y17s. So nandito ngayon tayo sa kanyang rear camera. So maganda dito, meron siyang AI na pag na-detect niya medyo madumi yung lens, sinasabi niya please clean the lens. Sa taas, meron tayong mga icons tulad na lang ng Google Lens, Flash, HDR mode at yung additional settings. Meron tayong aspect ratio, timer, grid lines, level stabilization, effects manager. Ayan, meron siyang effects manager and watermark. Merong phone mode sa baba natin mga photos. Meron tayong 2x zoom na hanggang 10x digital zoom po tayo dito sa smartphone na to. Sad to say, wala lang siyang ultra wide camera. Meron siyang portrait mode for background blur. Ayan. Night mode for low light shot, of course. Very useful yan. Sa video naman, ang pinaka-max sa resolution na ma-offer niya is Full HD 1080p at 30 frames per second. Sa more naman, meron tayong 50 megapixel mode para magamit yung full potential ng kanyang 50 megapixel mode for more high definition photos, panorama, scan documents, slow-mo, time-lapse, pro mode at live photo. Sa front camera, malinaw rin ang front cam ng Vivo Y17s. Meron tayong portrait mode and syempre photo mode. Sa video, ang pinaka-max sa resolution niya rin is Full HD 1080p at 30 frames per second. So ilang mga ka-J-Vlog ang camera app ni Vivo Y17s. So speaker test tayo dito sa Vivo Y17s at isa lang po ang speaker na itong smartphone na to. So try natin. So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. Ang bilis talaga nung March 8 na. Tingnan rin natin kung stock ng 14 Pro and 14 Pro. Ang dami sa kanya lahat. So ito yung na-measure ng ating sound level meter. Mataas, 101.3 decibel. So pagdating sa loudness, wala naman tayong problem. Ang problem ko lang dito, since single speaker siya, nakaka-apekto of course yung overall bass quality ng smartphone. So sa kanyang presyo, usually kasi sa iba meron ng mga stereo speakers na mas maganda of course ang bass quality ng mga ganun kasi dalawa speakers. So since single siya, maganda naman yung loudness pero yung bass ay hindi ko nagustuhan. Kaya ang score ko dito mga J-Vlog sa kanyang presyo ay nasa 7 lang. So next naman is biometrics test. First is ang kanyang fingerprint scanner. So start tayo. Pagdating sa fingerprint scanner, fast and accurate naman. Next is face unlock. Pagdating sa face unlock, fast and accurate din. Then mga J-Vlog yung ating full review sa Vivo Y17s. Ang tanong kung sulit nga ba itong smartphone na to. So medyo 50-50 yung pananaw ko dito sa Vivo Y17s. Sa kanyang presyo ngayon, lalo na sa Shopee nga, SRP, 7,000, I think, dapat mas mababa na yung presyo ng Vivo Y17s, lalo na nga, matagal na rin siya lumabas, di ba? Ilang months na rin.
So sa kanyang presyo ngayon, kung bibili nyo, I think mayroon pa mga mas better na ibang brands na pwede nyo mabili sa ganitong presyo sa 7,000 pesos. Even nga ito eh. Ito, bagong labas to ni Vivo, Vivo Y28. Mas sulit to dahil punch hole, 44-watt flash charging, and siya, mas maganda yung overall specs nito. Nakuha ko to na mas din, na mababa lang, 7,000 plus lang, 7,500 ata. Pero yun nga, minsan kasi nakukuha na natin ng mga baba tong Y17S. Pag nakuha nyo to ng 5 plus mga ka-J-Vlog, definitely, mas sulit din siya. Okay naman yung specs niya. Pero sa kanyang SRP ngayon, tulad nga ng sinabi ko sa inyo, is meron pang mga ibang brands or ibang model lang ng Vivo na mas okay sa Y17S. So yun, kung interesado kayo sa Vivo Y17S, check nyo na po yung link niyan sa description box.